180 billion posibleng nawala dahil sa ghost flood control projects mula 2016. Tingnan mo 'tong bakla na ito. Tingnan mo 'tong si Pinky. Hindi ako nagsabing bakla, si Miriam. Speaking of performance, look at this. News update. Utang ng Pilipinas halos tumama sa all-time high dahil sa pangungutang at paghina ng peso. Utang tayo ng utang, pero ang daming perang tumatapon sa ghost projects. Utang tayo ng utang, ang daming perang tumatapon sa flood control projects. Utang tayo ng utang, pero itong lintik na si Recto ayaw ibaba sa 10% yung VAT. Ang daming tumatapon sa korupsyon, utang tayo ng utang, tax kayo ng tax, VAT kayo ng VAT. Pahirap kayo sa Pilipino. And yet, wala namang nangyayari. Tayo pa rin, pataas pa rin ng pataas. Di ba? Yan yung isang patunay na sinasabi ko. Isa lang po yan. Kaya bagsak ang performance rating ni Bongbong Marcos. Ang maganda lang doon, kita ng taong bayan. Alam ng taong bayan. We have a problem here. Kasi yung utang na yan, patanda na ako. Hindi na ako magbabayad niyan. Ang problema yung anak ko magbabayad niyan. Anak mo. Anak natin. Yung apo mo. Hindi pa pinapanganak. May utang na. Yung apo nyo sa tuhod. Hindi pa nagliligawan yung apo nyo. Yung apo nyo sa tuhod may utang na. Sino magbibayad nitong mga lintik na ito? Sila, tangay-tangay nila pera nila. I mean, kahit anong nangyari, look at this. Sa laki ng nakurap nung tatay, si Marcos Sr., even the yellows, the pink, kaya wala akong bilib talaga sa mga pinklawan eh. Yung yellow na yan. They know, sila nagsasabi, laki ng tinangay na pera nito si Bongbong Marcos. Korte po nagsabi nun. Supreme Court, the yellow pink. After nun, nakarecover ba tayo? Hindi. Hirap tayo. Eh sila, haya-hayang buhay. Tapos ito na naman si Bongbong Marcos, yung anak. Papayaman na naman. Sino magbabayad niyan? Sino magdudusa niyan? Tayo. Pero okay lang sanang umutang eh. Ako, asar na asar ako sa tao utang ng utang. Tapos ibibili ng luho. Okay lang yung umutang ka eh. Pag umutang ka, ibibili mo ng pangnegosyo. Ikagaganda ng buhay. Pambira, yung iba nangungutang, pambili ng bisyo. Mangungutang, pambili ng luho. Eh ganito nangyayari sa atin. Ang masakit niyan, tayo magbabayad. Tapos instead na nakakatulong yung pink, pinag-iinitan nyo pa yung mga Duterte. Pero sino ba umuutang niyan? Si PRRD ba? Si Pulong ba? Si Sara ba? Eh baka si Kitty. Nakakita nyo yung kagaguhan nitong dilaw? Nitong si Ridon, Dolomite pa. Nitong si Tinyo. Si Pulong pa gustong anuhin. Ang atupagin. Sa bagay, pogi, baka baklayan si Tinyo. Supot eh. Laki problema natin. Baon tayo sa utang. Ito next. Isa pa tong anak ng Marcos na to. Tingnan mo sabi ni Lacson. Sabi, dinududahan niya yung pagkalalaki. Ba't naman napunta ka na naman sa 2016? Kaya this is the person investigating. Hindi, ito'y tao. Chairman ng Blue Ribbon. Lalabas sa bibig mo yan. Flood control projects mula 2016. Inutil tong tao na ito. Kaya yan nandiyan dyan. Ha?
para himurin ang puwet ni Bongbong Marcos. Huwag na nating pagandahin, it's simple as that. Gano'n kasimple yun, eh. Bastos 'to. Kaya ako naiinis, nalulunod na ang mga Pilipino. Hindi ba kayo nahihiya? Ang dami ng nalunod sa baha. Pilit ng pagkakasyahin yung ₱500 sa Noche Buena. Tapos ang gusto mong habulin, Duterte na naman. Nilayo mo na naman doon sa mastermind nitong ghost projects. Saan ka na naman nagpunta, Lacson? Kasi hindi ako maniwalang this person is stupid. Dating PNP chief 'to, eh. Hindi ito stupido. Hindi 'to tanga. Oportunista 'to. Ang hirap ng taong oportunista. And imagine, we have people in high power, the likes of Lacson. We have the background ng mga makakaliwa. We have in the media the likes of the Yellow Pinks. Ang sakit sa ulo. Kaya ang sarap ng buhay nila Bongbong Marcos. Hayahay. Hay dito, almusal marijuana, hahay sa gabi. Hayahay ang pera. Tapos pinagtatanggol sila ng kung sino-sino. Sarap ng buhay, no? Ang mga Pilipino, hirap magkatrabaho. Kasi kung maayos ang pamamalakad, napag-iwanan, hindi ba tayo nahihiya? Napag-iwanan na tayo. Even Cambodia, lamang na sa atin. Dahil mo nangyari sa Pilipinas, no? Ako sa totoo lang, mas naiinis ako doon sa mga nagtatanggol sa magnanakaw kaysa doon sa magnanakaw, eh. Ang dali sanang panagutin yung mga magnanakaw. If not for this kind of people, kaya lang hirap, eh. Nakakadismaya itong mga matagal na dapat tapos yung mastermind, eh. Alam mo kung hindi naupo to si Lacson at saka si Tito Sotto, tumbok na natin yung mastermind. Baka ngayon, nag-e-enjoy na ang mga Pilipino. Hindi na kailangan pagtiisan yung ₱500 na Noche Buena. But because of this kind of people, we are suffering.